Nakatagpo ko ang cellphone ng aking biyenan na naiwan sa bahay ko. Nang ibabalik ko na sana, biglang nagring ang cellphone at lumabas ang larawan ng anak kong namatay 4 na taon na ang nakalipas. Nang buksan ko ang mensahe, pakiramdam ko ay titigil ang aking puso. Ngunit bago magsimula ang kuwento, mangyaring ilagay sa comment section kung mula saan kayo nanonood ng kuwentong ito. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe upang mas lumago ang channel na ito at makapagbigay ng mas kapanapanabik na mga kuwento. Umuulan ng bahagya mula pa kaninang umaga. Nag-iwan ng lamig na tumatagos hanggang sa buto. Nakatayo ako sa likod ng cash register ng maliit kong flower shop, blangkong nakatingin sa basang kalsada. 4 na taon na ang nakalipas. Ngunit ang sakit ay hindi kailanman nawala. 4 na taon na ang nakalipas. Nawasak ang buhay ko sa isang trahedya. Ang aking asawang si Ramon at ang aming munting anak na babae na 1 taong gulang pa lamang, si Althea, ay idineklarang namatay sa isang malagim na aksidente sa kotse. Sabi ng pulis, ang kotse na minamaneho ni Ramon ay bumangga sa barrier ng tollway. Gumulong sa malalim na bangin at agad na nasunog ng matindi. Kinain ng apoy ang lahat. Nang dumating ang rescue team sa lugar, wala nang natira, kundi ang sunog na balangkas ng kotse at abo. Nagbigay ang forensic team ng ulat na nagdurog ng aking puso. Ang katawan ng aking asawa ay sunog at hindi na makilala, samantalang ang katawan ng aking munting sanggol na nasa backseat, dahil sa napakarupok pa ng kanyang mga buto, ay lubos na naging abo dahil sa sobrang init ng apoy. Ang araw ng libing ay ang araw kung saan namatay din ang aking kaluluwa. Tanging umiyak lamang ako, habang niyayakap ang 2 urna, na sabi ng mga tao ay labi ng 2 taong pinakamamahal ko sa mundong ito. Mula ng araw na iyon, ang mundo ko ay naging walang laman. Nabuhay ako sa tulong lamang ng maliit na flower shop na ito. Nag-aayos ng mga rosas at chrysanthemums para sa mga taong may dahilan pa upang ipagdiwang ang pag-ibig. Samantalang ang aking pag-ibig ay nakalibing na sa ilalim ng lupa. Ang tunog ng kampana sa itaas ng pinto ng tindahan ay tumunog. Bumalik ako sa kasalukuyan. Lumingon ako at nakita ang isang mamahaling itim na sasakyan na huminto sa tapat ng aking tindahan. Bumaba ang isang driver na nakauniporme na may malaking itim na payong at binuksan ang pinto ng pasahero. Mula sa loob ng sasakyan ay lumabas ang isang babaeng may edad na, nakasuot ng mamahaling sutla, at kumikinang na gintong alahas sa kanyang pulso. Siya si Ginang de la Cruz, ang aking biyenan. Agad akong lumabas sa likod ng cash register, at inayos ang aking damit. Ang relasyon ko kay Ginang de la Cruz ay hindi kailanman masasabing mainit. Mula pa noong una kong dinala ni Ramon sa kanilang marangyang bahay, lagi akong minamaliit ni Ginang de la Cruz. Itinuring niya akong ordinaryong babae na hindi kapantay ng kanilang respetado at mayaman na pamilya. Gayunpaman, pagkatapos ng kamatayan ni Ramon, paminsan-minsan ay dumadalaw siya. Ayon sa kanya, ako ang tanging natitirang pamana ng kanyang anak. Magandang tanghali po, Ginang. Bati ko habang magalang na humalik sa likod ng kanyang kamay. Inalis ni Ginang de la Cruz ang kanyang itim na salamin. Ang kanyang mukha ay mukhang malungkot. Isang ekspresyon ng kalungkutan na, sa hindi malamang dahilan, ay laging tila napaka-peking sa aking paningin. Magandang tanghali, Celeste. Nagkataon lang na napadaan ako rito, matapos ang isang business meeting. Naalala ko bigla si Ramon. At ang paborito kong apo, si Althea. Nagdurog na naman ang puso ko. Celeste, kumuha siya ng isang tissue mula sa kanyang mamahaling bag, at pinunasan ang sulok ng kanyang mga mata na sa totoo lang ay walang luha. Tumango lang ako ng bahagya. Nilulunok ang sikip ng dibdib na muling umaakyat sa aking lalamunan. Tara po, umupo tayo sa loob, Ginang. Gagawa ako ng mainit na tsaa. Sabi ko, habang pinapapasok siya sa maliit na living room na kasama ng aking flower shop. Umupo si Ginang de la Cruz sa sofa nang may elegansa. Inilagay niya ang kanyang bag sa tabi niya. Pagkatapos ay kinuha ang 2 cellphone at inilagay ang mga ito sa salamin na mesa sa kanyang harapan. Isang bagong modelo ng cellphone na may eleganteng gintong casing at isa namang ordinaryong itim na cellphone na walang casing.
Medyo nagulat ako kung bakit siya may dalawang cellphone, ngunit ayaw kong magtanong ng marami. Iba ang pamumuhay ng mayayaman. Nagpunta ako sa maliit na kusina sa likod, at nagtimpla ng kanyang paboritong sampaguita tea. Nang bumalik ako, na may dalang tray, na may 2 tasa ng tsaa, nakatingin si Ginang de la Cruz sa larawan ni Ramon at Althea na nakadisplay sa dingding. 4 na taon na Celeste, sabi niya, na may pilit na panginginig ng boses. Araw-araw akong nagdarasal na sila ay payapa na doon. Ikaw naman, paano ka? Sapat ba ang flower shop na ito para sa pang-araw-araw mong pagkain? Kung kailangan mo ng tulong, alam mong pwede kang humingi sa akin, hindi ba? Salamat po, Ginang. Sapat po. Marami na po akong regular na customer. Kaya ko pong buhayin ang sarili ko. Magalang kong sagot. Inilagay ang tasa ng tsaa sa kanyang harapan. Alam kong ang pagtanggap ng tulong mula sa kanya ay lalo lamang magpapababa sa akin. Humigop si Ginang de la Cruz ng kaunting tsaa. Pagkatapos ay ibinalik ang tasa na may mukha na hindi nasiyahan. Siguro ang tsaa na ginawa ko ay hindi kasing sarap ng tsaa na ginawa ng kanyang mamahaling kasambahay. Nag-usap kami ng ilang minuto, ng paimbabaw na usapan. Ikinuwento niya ang tungkol sa kanyang mga kaibigan, ang tungkol sa kanyang bakasyon sa ibang bansa. Mga bagay na walang kinalaman sa lungkot na kakabanggit lang niya. Nakikinig lang ako habang pilit na nakangiti. Biglang tumunog ng malakas ang eleganteng gintong cellphone sa ibabaw ng mesa. Tiningnan ni Ginang de la Cruz ang screen ng cellphone at biglang nagbago ang kanyang mukha. Ang kanyang tunay na matatalas at gulat na mga mata ay lumabas sa kanyang maskara ng kalungkutan. Agad siyang tumayo mula sa sofa nang napakabilis. Celeste, pasensya na. Kailangan ko nang umalis. May napakahalaga at hindi maiiwasang business meeting. Napakalaking tao nito. Sabi niya na may mabilis at medyo nanginginig na tono ng boses. Oh, sige po, Ginang. Mag-ingat po kayo. Sagot ko. Tumayo din ako para ihatid siya. Dinaklot ni Ginang de la Cruz ang kanyang mamahaling bag. Pagkatapos ay mabilis na kinuha ang kanyang gintong cellphone mula sa ibabaw ng mesa at inilagay nang hindi niya namalayan. Nang hilahin niya ang kanyang bag, nasagi ng dulo ng bag ang isa pang ordinaryong itim na cellphone. Dumulas ang itim na cellphone mula sa mesa at nahulog mismo sa pagitan ng una ng sofa at ng armrest. Hindi ko nakita ang pangyayaring iyon dahil kumukuha ako ng tray ng tsaa. Mabilis na lumabas si Ginang de la Cruz ng tindahan, tinawag ang kanyang driver, at agad na sumakay sa kanyang mamahaling sasakyan. Mabilis na umandar ang itim na sasakyan. Sa gitna ng ulan, iniwan akong mag-isa muli sa tahimik na tindahan. Bumuntong hininga ako ng malalim. Nagpapasalamat na natapos na ang nakakapagod na pagbisita. Bumalik ako sa pag-aayos ng bulaklak. Hindi ko namalayan na may isang maliit na bagay na naiwan sa aking sofa. Isang bagay na babago sa buong buhay ko, wawasak sa aking katinuan, at maglalantad ng pinakamalupit na kasinungalingan na kailanman ay nilikha ng tao. Gabi na. Ang kalsada sa tapat ng aking tindahan ay tahimik na sa mga dumadaang sasakyan. Ibinaba ko ang signboard sa pinto na may nakasulat na sarado at isinara ng mahigpit ang salamin na pinto. Ang pagod ay kumalat mula sa aking mga paa hanggang sa aking likod. Ang maghapon na pagtayo upang maglingkod sa mga customer at mag-ayos ng bulaklak ay nagpapakiramdam sa aking katawan na parang durog. Naglakad ako ng mahina patungo sa living room area. Balak umupo sandali bago maligo at matulog. Nang ayusin ko ang una ng sofa na inupuan ni Ginang de la Cruz kanina, nahipo ng kamay ko ang isang matigas at malamig na bagay sa pagitan ng sofa. Kinuha ko ang bagay na iyon. Napakunot ang noo ko nang makita ang isang ordinaryong itim na cellphone. Agad kong naalala. Ito ang pangalawang cellphone na dala ni Ginang de la Cruz kaninang tanghali. Siguradong nahulog niya ito habang nagmamadali siyang sagutin ang tawag sa negosyo. Inilagay ko ang cellphone sa aking palad. Ang kakaiba, naisip ko, kadalasan ang isang taong tulad ni Ginang de la Cruz ay hindi gagamit ng ordinaryong cellphone na walang malinaw na tatak tulad nito. Ang cellphone na ito
ay mukhang napaka-ordinaryo. Tila isa pang disposable cellphone na madalas gamitin ng mga taong gustong itago ang kanilang pagkakakilanlan. Inilagay ko ang cellphone sa mesa. At binalak kong tawagan si Ginang de la Cruz kinabukasan ng umaga upang ipaalam na naiwan ang kanyang gamit. Nagpunta ako sa banyo, ngunit kukuha pa lang ako ng tuwalya. Isang mahabang vibration ang narinig mula sa mesa. Bumalik ako sa living room. Ang itim na cellphone ay umilaw sa dilim. Lumapit ako at nakita ang screen na maliwanag na umilaw. May isang notification ng mensahe sa WhatsApp na pumasok. Biglang bumilis ng kaunti ang tibok ng puso ko nang basahin ng mga mata ko ang pangalan ng contact na nagpadala ng mensahe. Nakasulat ang pangalan ng contact sa malalaking letra. Manugang ko. Napakunot ang noo ko. Manugang ko. Sino ang tinutukoy na manugang? Si Ramon ay nag-iisang anak. Ako lang ang nag-iisang manugang ni Ginang de la Cruz. Walang ibang babae ang pinakasalan ng kanyang anak kundi ako. Kung gayon, sino ang taong nag-save ng numero ni Ginang de la Cruz at pinangalanang manugang sa lihim na cellphone na ito? Nag-ampon ba si Ginang de la Cruz ng isa pang anak o mali lang ang pagkakasulat? Isang napakalakas na kuryosidad ang biglang bumalot sa akin. Ang tinig sa aking isip ay nagsabi sa akin na huwag pansinin. Sinabi na ang pagbubukas ng cellphone ng ibang tao ay isang napakawalang galang na gawain. Ngunit ang pangalan ng contact na iyon ay patuloy na gumagambala sa akin. Pakiramdam ko ay may mali. May isang bagay na hindi natural sa pagkakaroon ng cellphone na ito at sa pangalan ng contact na iyon. Nang nanginginig ang mga kamay, kinuha ko ang cellphone. Hinawakan ko ang screen. Humihingi ang cellphone ng 6 na digit na password. Sinubukan kong ilagay ang karaniwang numero na madalas gamitin ng mga matatanda, tulad ng 1 hanggang 6 na sunod-sunod. Nag-flash ang screen ng pula na nagpapahiwatig na mali ang password. Sinubukan kong ilagay ang 6 na 0. Maling muli. Nakatayo ako sa tahimik na living room. Nakatingin sa screen na humihingi ng password. Nag-isip ako ng malalim. Ano ang pinakamadalas na kombinasyon ng numero na ginagamit ni Ginang de la Cruz? Ang mga taong kasing edad niya ay karaniwang gumagamit ng petsa ng kapanganakan. Ang petsa ng kapanganakan ni Ramon. Sinubukan kong ilagay ang petsa, buwan, at taon ng kapanganakan ng aking yumaong asawa. Mali. Kinagat ko ang ibabang labi ko. Paano naman ang petsa ng kapanganakan ni Ginang de la Cruz mismo? Naalala ko ang kanyang marangyang kaarawan, ilang taon na ang nakalipas. Ipinanganak siya noong ika-18 ng Agosto, taong 50. Dahan-dahan kong inilagay ang 6 na numero. 180850. Isang napakahinang tunog ng click ang narinig. Bumukas ang screen ng cellphone. Huminga ako ng malalim. Nagtagumpuan ako sa pagpasok sa lihim na cellphone ng aking biyenan. Lalo pang nanginginig ang aking mga kamay. Pakiramdam ko ay isa akong magnanakaw. Nakakatapos lang buksan ang isang lihim na safe. Ngunit ang aking pag-usisa ay hindi na napigilan. Hinuhaan ko ang application ng WhatsApp at binuksan ito. Sa pinakataas ay may chat sa contact na pinangalanang manugang ko. Mayroong unread mark sa mensahe. Pinindot ko ang pangalan ng contact na iyon. Bumukas ang chatroom. Agad na napunta ang tingin ko sa larawan na kakatapos lang ipadala ng contact na iyon. Hindi iyon isang mahabang text message, kundi isang larawan. Tiningnan ko ng matagal ang screen na iyon. Sa larawan ay makikita ang isang batang babae na humigit kumulang 5 taong gulang. Nakasuot ang bata ng isang napakagandang pink na damit. Nakatayo sa isang maliwanag na palaruan habang may hawak na malaking foil balloon na hugis letrang A. Malapad na ngumiti ang bata sa kamera. Ipinapakita ang kanyang maayos na ngipin. Sino ang batang ito? Hindi ko pa siya nakita sa buong buhay ko. Ito ba ang anak ng malayong kamag-anak ni Ginang de la Cruz? Bakit nagpadala ng larawan ng batang ito ang contact na pinangalanang manugang ko? Ginamit ko ang aking hinlalaki at hintuturo para palakihin ang larawan sa screen ng cellphone. Inilipat ko ang larawan, sinusuri ang mukha ng batang babae.
Ang kanyang mga mata ay bilog at malinaw. Ang kanyang ilong ay maliit. At ang kanyang buhok ay kulot-kulot. May isang bagay sa loob ng aking dibdib na biglang kumabog ng matindi. Ang mga tampok ng mukha ng batang ito ay napakapamilyar. Ang kanyang mukha ay halos kamukha ng mukha ni Ramon noong bata pa siya. Ang mga larawan na madalas ipakita ni Ginang de la Cruz sa kanyang bahay. Pinagpatuloy ko ang pagpapalaki ng larawan. Inilipat ito sa gilid ng mukha ng bata, partikular sa leeg at likod ng kanyang kanang tainga. Dahil sa paglipad ng buhok ng bata sa hangin, ng kunan ng larawan, biglang tila nahigop ang hangin sa paligid ko. Huminto ang tibok ng puso ko sa loob ng ilang segundo. Nanghina ang aking mga kamay, kaya't halos mahulog ang cellphone mula sa aking pagkakahawak. Nanlaki ang aking mga mata. Nakatingin ng may takot sa isang maliit na marka na malinaw na nakikita sa balat ng batang babae. Nasa likod mismo ng kanyang kanang tainga. Mayroon doong isang mapula-pulang birthmark. Ang birthmark na iyon ay hindi basta-basta hugis. Napaka-unique ng hugis nito. Matalim na nakakurba na may matulis na dulo. Ang hugis nito ay eksaktong parang buwan. Lumayo ako ng isang hakbang, bumangga sa mesa sa likod ko. Huminga ako ng malalim. Umiling ako ng malakas. Hindi ito posible. Ito ay isang nakakabaliw na pagkakataon lamang. Isang mapula-pulang birthmark na hugis buwan sa likod ng kanang tainga. Ito ay eksaktong parehong birthmark. Ang birthmark ng aking sanggol. Ang birthmark ni Althea. Tuwing gabi bago matulog, lagi kong hinahalikan ang birthmark na iyon noong sanggol pa si Althea. Kilala ko ang bawat kurba ng kanyang pamumula. Imposibleng may dalawang bata sa mundo na may mukha na kamukha ni Ramon at may birthmark na hugis buwan sa eksaktong parehong lugar. Gumulo ang aking isip. Sumasakit ang ulo ko. Hindi ba namatay si Althea 4 na taon na ang nakalipas? Hindi ba ang kanyang katawan ay naging abo sa nasunog na kotse? Hindi ba ako mismo ang yumakap sa urnang naglalaman ng kanyang abo? Kung gayon, sino ang 5 taong gulang na batang babae sa larawang ito? Bakit siya halos kamukha ng aking anak, na dapat ay wala na? Bumalik ako sa pagtingin sa screen ng cellphone, na malabo ang paningin dahil nagsisimula ng umagos ang luha. Nakita ko na may isang linya ng text message na ipinadala sa ilalim mismo ng larawan ng batang babae, nang nanginginig ang mga kamay. Binasa ko ang maikling mensahe na iyon. Ang mensahe na tuluyang nagpabagsak sa lahat ng aking katinuan ng gabing iyon. Lumabas na ang pinakamalupit na kasinungalingan sa mundong ito, ay nakatingin sa akin mismo sa aking mukha. Nanginginig ng husto ang kanang kamay ko, kaya kailangan kong hawakan ang aking pulso ng kaliwang kamay para hindi mahulog ang itim na cellphone sa sahig. Biglang naging napakababaw ng hangin sa aking maliit na sala, kaya nahirapan akong huminga. Patuloy kong tinitigan ang maliwanag na screen. Pinagmamasdan ang bawat pixel ng kulay rosas na birthmark na hugis gasuklay sa likod ng tainga ng batang babae. Masakit ang ulo ko. Tila libu-libong karayom ang tumutusok mula sa loob ng aking bungo. Pilit kong ipinikit ang aking mga mata. Sinusubukang itaboy ang halusinasyon na baka niloloko ang aking katinuan. Ngunit hindi nagbago ang larawan. Ang bata ay totoo. Ang kanyang ngiti ay totoo. Ang birthmark na iyon ay totoo. Nang nanginginig ang mga daliri, inilabas ko ang screen pababa upang basahin ang maikling text na kasama ng larawan. Ang mensahe ay nagsasabing, "Inay, bukas po ang 5 kaarawan ni Althea. Naghihintay po siya ng regalo mula sa lola." Huminto ang mundo ko sa pag-ikot. Tila nagyelo ang oras. Binasa ko ng paulit-ulit ang isang maikling pangungusap na iyon, 5 beses, 10 beses. Bawat salita sa mensahe ay humahampas sa aking dibdib na parang martilyo. Ang pangalan ng bata ay Althea. 5 taong gulang na siya bukas. Kung ang aking sanggol ay hindi namatay sa aksidente sa kotse 4 na taon na ang nakalipas, 5 taong gulang na rin sana siya bukas. Ang katotohanan ito ay masyadong nagkataon upang ituring na aksidente, hindi ito bangungot. Ito ang katotohanan na matagal nang itinago sa akin sa pinakamalupit na paraan. Sino ang nagpadala ng mensaheng ito
Sino ang babaeng tumawag sa aking biyenan na inay? Dahan-dahan kong pinindot ang profile picture ng contact na pinangalanang manugang ko. Bumukas ang profile page na nagpapakita ng pangalan na nakatype sa normal na mga letra. Clarissa. Clarissa. Inulit ko ang pangalan sa aking isip. Sino si Clarissa? Habang kami ni Ramon ay magkasintahan hanggang sa kami ay ikinasal. Hindi ko kailanman narinig ang pangalan na iyon. Kamag-anak ba siya? Kabit ba siya ng aking asawa? O siya ba ang babaeng sadyang inihanda ni Ginang de la Cruz para palitan ang posisyon ko? Puno ang aking ulo ng daan-daang tanong na nagbabangga-bangga, humihingi ng sagot na hindi ko matatagpuan ngayong gabi. Ang pag-usisa na, nahaluan ng takot ang nagtulak sa aking hinlalaki upang patuloy na iscroll ang screen ng cellphone pataas. Binasa ko ang kanilang kasaysayan ng chat sa mga nakaraang araw. Ang kanilang usapan ay mukhang napaka-relax at intimate. Nag-uusap sila tungkol sa mga menu ng pagkain, tungkol sa presyo ng pinakabagong branded bag, at tungkol sa mga plano sa bakasyon sa katapusan ng taon. Nag-usap sila na parang isang ina at manugang na nabubuhay sa kaligayahan at karangyaan. Walang ni isang pangungusap na nagpapakita ng kalungkutan o pagkawala. Pagkatapos ay nanatili ang aking mga mata sa isang mensahe na ipinadala ni Clarissa humigit kumulang 3 araw na ang nakalipas. Napakaikli ng mensahe na iyon. Ngunit nagtagumpay itong basagin ang huli kong depensa. Sumulat si Clarissa. Pinapasabi niya, Inay, napakakapagod kahapon matapos kagagaling sa labas ng bayan. Sino ang tinutukoy ni Clarissa? Isang lalaki na nagtatrabaho hanggang sa kailangan niyang lumabas ng bayan na nagpapasabi kay Ginang de la Cruz at nakatira kasama ni na Clarissa at Althea. Hindi nagtagal bago binuo ng aking utak ang lahat ng piraso ng madugong puzzle na ito. Ang lalaking iyon ay ang aking asawa. Ang lalaking iyon ay si Ramon. Buhay pa si Ramon. Hindi pa namamatay ang aking asawa. Hindi pa namamatay ang aking anak. Buhay pa silang dalawa at humihinga sa ilalim ng parehong langit tulad ko. Ang katotohanan ito ay humampas sa akin ng napakalakas. Napatumba ako hanggang sa bumangga ang aking likod sa dingding ng sala. Dahan-dahan akong bumaba sa malamig na sahig. Niyayakap ang aking sariling tuhod. Ang urnang naglalaman ng abuna sa loob ng 4 na taon ay lagi kong iniiyakan tuwing gabi. Ang urna na niyayakap ko kapag pakiramdam ko ay masyadong malupit ang mundo sa akin. Ang urna na nililinis ko ng aking sariling luha ay naglalaman lamang pala ng abo na hindi ko alam kung saan galing. Siguro abo ng kahoy, abo ng basura, o abo ng katawan ng isang estranghero na hindi ko kilala. Ang luha na matagal nang nag-aagasan sa aking mga mata ay tuluyang umagos. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng kalungkutan o pagkasabik. Ito ay luha ng pagtataksil. Naalala ko ang araw ng libing. Naalala ko kung paano umiyak nang histerikal si Ginang de la Cruz sa harap ng libingan. Mahigpit na niyayakap ang lapida at sinisigaw ang pangalan ni Ramon at Althea hanggang sa pumiyok ang kanyang boses. Naalala ko kung paano niya ako niyakap. Bumulong na kailangan nating maging malakas sa pagharap, sa pagsubok mula sa Diyos. Lahat iyon ay peke. Ang kanyang pag-iyak ay peke. Ang kanyang yakap ay peke. Ang kanyang mga salita ng pagpapagaan ay lason na sadyang itinurok sa aking ugat, upang ako ay tumahimik at tanggapin ang aking kapalaran. Nagkutsaba silang lahat upang linlangin ako. Ang aking asawa ay nagpanggap na patay. Iniwan akong nabubuhay sa pagdurusa at kahirapan, samantalang nagtatayo siya ng bagong pamilya, kasama ang ibang babae. At ang pinakamahindi ko mapapatawad, ninakaw nila ang aking anak. Kinuha nila si Althea mula sa aking yakap, nagpanggap na patay ang isang inosenteng sanggol, at pinalaki siya na parang hindi ako kailanman nag-exist sa mundong ito. Ang sakit na naghiwa sa aking puso ay unti-unting nagbago ng anyo. Ang kalungkutan na gumapos sa akin sa loob ng 4 na taon ay biglang nawala, napalitan ng init na kumalat mula sa aking dibdib hanggang sa dulo ng aking ulo. Ang init na iyon ay galit. Isang napakapurong galit. Isang madilim
at matinding galit. Ang aking instinct bilang ina, na matagal nang nakabaon kasama ng urnang abo ay muling bumangon. Ako ay isang ina na ninakawan ng anak. Ako ay isang babaeng lobo. Napupunitin ang leeg ng sinumang maglakas loob, nagambalain ang kanyang anak. Pinunasan ko ng magaspang ang mga natitirang luha sa aking pisngi. Hindi na ako iiyak, nauubos na ang aking luha. Sa pag-iyak, para sa mga taong sa huli, ay masayang nagtatawa sa aking pagdurusa. Bumangon ako mula sa sahig. Mahigpit na hinawakan ng itim na cellphone. Hindi na sumasalamin sa aking mga mata ang kawalan ng pag-asa, kundi isang matalim na tingin na puno ng paghihiganti. Alam kong hindi ako pwedeng maging pabigla-bigla. Kung sasalubungin ko kaagad si Ginang de la Cruz ngayong gabi, tiyak na baliktarin nila ang mga katotohanan. O mas malala pa, dadalhin nila si Althea papalayo, hanggang sa hindi ko na siya kailanman matatagpuan. Kailangan kong maging matalino. Kailangan kong maging mas tuso kaysa sa kanila. Akala nila ay isang mahina at madaling lokohin na biyuda ako. Hayaan silang patuloy na mag-isip ng ganoon. Gagamitin ko ang kanilang pagmamataas para sirain sila mula sa loob. Ngayong gabi, ang marupok na babaeng nagngangalang Celeste ay namatay. Ang natitira na lamang ay isang ina na maghihiganti sa bawat patak ng luha na umagos sa loob ng nakaraang 4 na taon. Nang gabing iyon, hindi ako natulog. Diretso lang ang tingin ko sa madilim na kisame ng silid. Samantala, ang isip ko ay nagtatrabaho, nagbubuo ng daan-daang plano. Patuloy ang pagtakbo ng orasan. Kasabay ng mabilis na tibok ng puso ko, na puno ng galit. Sa ibabaw ng kama, nakahiga ang itim na cellphone ni Ginang de la Cruz, patay ang screen. Alam kong ang pagtatago ng cellphone na ito sa akin ay isang malaking pagkakamali na maaaring makapinsala sa aking plano. Si Ginang de la Cruz ay isang napakadetalyado at manipulative na babae. Kapag nalaman niya na nawawala ang kanyang lihim na cellphone, siguradong susubaybayan niya ang bawat lugar na kanyang pinuntahan ngayon. Tiyak na maaalala niya na ang huling lugar na kanyang pinuntahan ay ang aking flower shop. Kung itatago ko ang cellphone na ito at magpapanggap na walang alam, siguradong maghihinala siya. Mag-aarkila siya upang halughugin ang aking bahay. O mas malala pa, malalaman niya na nabunyag ang kanyang pagpapanggap. At agad na babalaan si Ramon na tumakas patungong ibang bansa dala si Althea. Hindi ko pwedeng hayaang mangyari iyon. Kailangang maibalik ang cellphone na ito sa kanya upang siya ay makaramdam ng ligtas at hindi maghinala kahit kaunti. Ngunit kailangan ko rin ng access upang patuloy na masubaybayan ang kanilang mga pag-uusap. Kailangan kong malaman kung saan nila itinago ang aking anak. Malapit nang magsubo. Isang napakagandang ideya ang pumasok sa aking isip. Agad akong bumangon mula sa kama at mabilis na naglakad patungo sa aking desk sa sulok ng silid. Binuksan ko ang aking lumang laptop, ngunit gumagana pa rin ng maayos. Habang naghihintay na bumukas ang laptop, kinuha ko ang itim na cellphone at muling inilagay ang password ng petsa ng kapanganakan ni Ginang de la Cruz. Binuksan ko ang internet browser sa aking laptop at inilagay ang address ng WhatsApp website. Isang itim at puting QR code ang lumabas sa screen ng laptop. Medyo nanginginig ang aking mga kamay nang buksan ko ang settings menu sa WhatsApp application sa cellphone ni Ginang de la Cruz. Hinanap ko ang linked devices option. Tulad ng inaasahan ko, hindi pa kailanman nagamit ang feature na iyon. Si Ginang de la Cruz ay siguro napakatalino sa pagmanipula ng mga tao, ngunit isa siyang matandang babae na hindi gaanong nakakaunawa ng teknolohiya. Tiyak na hindi niya kailanman susuriin ang menu na ito. Itinuon ko ang kamera ng cellphone sa screen ng laptop. Sa loob ng ilang segundo, nagbago ang screen ng aking laptop. Ang lahat ng history ng pag-uusap mula sa itim na cellphone ay lumipat at nasync ng perpekto sa screen ng aking laptop. Nakikita ko ang pangalan ni Clarissa sa pinakataas. Huminga ako ng malalim, nakaramdam ng kaunting ginhawa. Ngayon ay mayroon akong digital spy na mag-uulat ng bawat galaw nila ng direkta sa akin. Ang susunod na hakbang ay ang seguridad ng pisikal na cellphone na ito.
Lumabas ako ng kwarto patungo sa maliit kong kusina. Naghahanap ako ng pinakamahiwagang lugar, ngunit makatuwiran pa rin kung doon matagpuan ang cellphone. Ang tingin ko ay napunta sa isang sako ng bigas na nakalagay sa sulok ng kusina, hindi kalayuan sa pinto na nag-uugnay sa sala at kusina. Ipinasok ko ang aking kanang kamay sa malamig na tumpok ng bigas. Pagkatapos ay inilibing ang itim na cellphone nang medyo malalim upang hindi madaling makita mula sa ibabaw. Ngunit sapat na madali para mahanap ko mamaya. Ang bigas din ang magpapahina sa tunog ng vibration o ringtone kung biglang tumunog ang cellphone. Naligo ako at nilinis ang sarili. Sinusubukang burahin ang bakas ng pagod at tensyon sa aking mukha. Isinuot ko ang aking maayos na damit sa trabaho. Sinuklay ang aking buhok at nagsanay ng ngiti sa harap ng salamin. Kailangan kong magmukhang eksakto tulad ng inosenteng si Celeste, ang malungkot na Celeste, at ang Celeste na walang alam. Ang maskara ng pagiging inosente na ito ay kailangang isuot ng napaka-perpekto. Eksaktong 7:00 ng umaga, nang buksan ko ang pinto ng flower shop, isang mamahaling sasakyan na kilalang-kilala ko ang huminto na may malakas na preno sa tapat ng aking tindahan. Bumukas ang pinto ng sasakyan bago pa man lubos na huminto ang sasakyan. Lumabas si Ginang de la Cruz mula sa sasakyan, na may napakaputing mukha. Ang lamig na pawis ay kumikinang sa kanyang noo. Ang kanyang hitsura na laging maayos, ay ngayon ay medyo magulo. Naglakad siya, na parang tumatakbo papalapit sa akin. Celeste, buksan mo ang pinto ng malaki. Sigaw niya, na may mataas at nagpapanik na tono ng boses. Bakit po? Ginang, mukha po kayong putla. May sakit po ba kayo? Tanong ko, pinahina ang boses ko upang magmukhang puno ng pag-aalala at tapat na pagkabahala. Pinapasok ko siya sa tindahan. Ang cellphone ko, ang espesyal na cellphone na ginagamit ko para sa banking at stocks ay nawawala, Celeste. Nasa loob nito ang maraming mahahalagang data ng kumpanya na nagkakahalaga ng bilyon-bilyon. Hinanap ko na sa kotse, sa bahay, sa loob ng bag. Wala lahat. Ang huling lugar na inupuan ko kahapon ay sa sofa mo, sabi niya na hinihingal. Gumagalaw ang kanyang mga mata na naglalakad sa buong silid. Naku po, Ginang. Aling cellphone po? Kahapon po. Isang eleganteng cellphone lang po ang nakita kong inilagay niyo sa bag niyo nang nagmamadali po kayong umalis. Sagot ko na may nakakumbinsing mukha ng pagkalito. May isa pa. Itim. Ordinaryo lang. Tulungan mo akong hanapin, Celeste. Mababaliw ako kung mahuhulog ang cellphone na iyon sa maling kamay. Utos niya na may halong pagmamakaawa. Hindi na siya naghintay ng sagot ko at agad na naglakad patungo sa sofa. Inangat niya ang mga unan, kinapa ang ilalim ng upuan at sinuri ang ilalim ng salamin na mesa. Lalo pang nagkairita ang kanyang muka nang wala siyang makita doon. Lumuhod ako sa tabi ng mesa, nagpapanggap na seryosong naghahanap. Ginang, sigurado po kayong naiwan niyo dito? Kahapon po, pag-uwi niyo, agad ko pong nilinis ang sahig at inayos ang sofa, pero wala po akong nakitang itim na cellphone. Nagalit si Ginang de la Cruz. Tumayo siya na nakalagay ang mga kamay sa baywang, nakatingin sa akin ng may paghihinala. Hindi mo ito itinago, hindi ba, Celeste? Hindi mo kinuha ang gamit ko. Hindi ba? Nilakihan ko ang mga mata ko. Nakatingin sa kanya ng may nasasaktang ekspresyon na pinilit kong gawing madrama hanggat maaari. Naku po, Ginang, paano niyo po ako nasusumbatan ng ganyan? Para saan ko po kukunin ang cellphone niyo? Mahirap lang po ako, pero hindi po ako nagnanakaw. Nang makita ang malungkot kong reaksyon, medyo pinababa ni Ginang de la Cruz ang kanyang tono ng boses, kahit na tensyonado pa rin ang kanyang mukha. Pasensya na, Celeste, nagpapanik lang ako. Subukan nating hanapin sa likod. Kahapon, tumayo ako malapit sa pinto ng kusina. Noong kumuha ka ng tsaa. Hindi ba? Hanapin po natin sa likod, Ginang, magalang kong sabi. Sinamahan ko siya papunta sa pinto ng kusina. Mabilis na sinuri ni Ginang de la Cruz ang ibabaw ng refrigerator at ang mga rack ng plato. Lumakad ako papalapit sa sulok kung saan nakalagay ang sako ng bigas. Nagpanggap akong inaayos ang walis na malapit sa sako.
Sadya kong nasagi ang gilid ng sako ng bigas, hanggang sa lumabas ang kaunting bigas. Aba, sandali. Ginang, biglang sabi ko. Yumuko ako, at ipinasok ang aking kamay sa tumpok ng bigas na medyo natapon. Sa mismong lugar, kung saan ko inilibing ang cellphone, ilang oras na ang nakalipas, nahipo ng aking kamay ang isang matigas na bagay. Kinuha ko ito at itinaas ng mataas. Ginang, ito po ba ang cellphone na hinahanap nyo? Nanlaki ang mga mata ni Ginang de la Cruz. Halos tumakbo siya papalapit sa akin at agad na inagaw ang itim na cellphone mula sa aking kamay. Pinindot niya ang power button at nakita ang screen na umilaw. Isang napakahabang buntong hininga ng ginhawa ang lumabas mula sa kanyang bibig. Ang mga naninigas na kalamnan sa kanyang mukha ay biglang lumuwag. Diyos ko, ito nga ang cellphone ko. Paano napunta ang bagay na ito sa loob ng sako ng bigas, Celeste? Tanong niya na may pagtataka at ginhawa. Ngumiti ako ng inosente at kinamot ang aking ulo. Na hindi naman nangangati. Hindi ko rin po alam, Ginang. Siguro po kahapon noong pauwi na kayo, tumayo po kayo malapit dito at hindi nyo po namalayan na dumulas ang cellphone sa loob ng bag nyo. Saktong-sakto po ang posisyon nito sa ibabaw ng sako na ito. Buti na lang po at nakita. Ginang! Hindi pinansin ni Ginang de la Cruz ang aking paliwanag. Pinunasan niya ang cellphone ng dulo ng kanyang mamahaling damit. Pagkatapos ay niyakap ito ng mahigpit. Salamat sa Diyos. Salamat, Celeste. Lubos akong nagpapasalamat. Kailangan ko nang bumalik sa opisina. Tandaan mo, huwag mong sabihin kanino man na nawala ang cellphone na ito. Opo. Ginang. Naiintindihan ko po. Sagot ko. Habang tumango, sinamahan ko siyang lumabas ng tindahan. Sa pagkakataong ito, mas magaan at relax ang lakad ni Ginang de la Cruz. Sumakay siya sa kanyang kotse at nagpaalam na may karaniwan niyang mayabang na galaw. Mabilis na umandar ang sasakyan, dala ang aking biyenan na sa tingin niya ay nailigtas na ang kanyang malaking lihim. Nakatayo ako sa harap ng pinto ng tindahan, nakatingin sa pag-alis ng sasakyan hanggang sa ito ay nawala sa kanto. Ang inosenteng ngiti sa aking mukha ay unti-unting nawala, napalitan ng isang malamig na ngisi na hindi ko pa kailanman nagkaroon sa buong buhay ko. Tumalikod ako at pumasok sa loob ng kwarto. Isinara ng mahigpit ang pinto. Lumakad ako papalapit sa aking desk. Nakasindi pa rin ang screen ng aking laptop. Doon, bukas na bukas ang WhatsApp webpage na nagpapakita ng history ng mga mensahe ni na Clarissa, Ramon, at Ginang de la Cruz. Akala nila ay nanalo na sila sa larong ito. Akala nila ay mananatili akong isang piyon na umiiyak sa dilim. Nagkamali sila ng malaki. Simula ngayong araw, ako ang magsusulat ng dulo ng kuwentong ito. Umupo ako sa harap ng aking laptop, handa nang alisin ang lahat ng kanilang labyrinth ng kasinungalingan isa-isa. Agad kong isinara ang pangunahing pinto ng aking flower shop. Pinaikot ang karatula upang maging sarado. At isinara ang lahat ng kurtina ng bintana upang walang makakita sa loob. Matapos siguraduhin na ligtas ang lahat, tumakbo ako ng kaunti patungo sa aking kwarto. Napakatuli ng tibok ng puso ko, tila naguunahan sa oras. Umupo ako sa kahoy na silya sa harap ng aking desk, nakatingin sa maliwanag na screen ng laptop. Bukas pa rin ang WhatsApp webpage na nagpapakita ng listahan ng mga chat mula sa itim na cellphone ng aking biyenan. Dinaklot ko ang mouse na may halo-halong takot, galit, at matinding pag-usisa. Inilipat ko ang cursor sa search bar. Sa loob ng chat na iyon, pagkatapos, ay dahan-dahang inilabas pataas. Bumalik sa nakalipas na 4 na taon. Kailangan kong malaman kung ano talaga ang nangyari noong araw ng aksidente. Kailangan kong hanapin ang simula ng lahat ng kasinungalingan na ito. Tumagal ang prosesong ito ng ilang oras. Nagsisimula ng sumakit ang aking mga mata dahil sa patuloy na pagtingin sa screen. Ngunit tumanggi akong huminto. Binasa ko ang bawat pag-uusap sa pagitan ni na Ramon at ng kanyang ina. Sa simula, ang kanilang pag-uusap ay tungkol lamang sa negosyo ni Ramon na nasa bingit ng pagkalugi. Nagrereklamo si Ramon
tungkol sa bilyon-bilyong utang na gumagapos sa kanya. Ngunit, ilang linggo, bago ang araw ng aksidente, ang tono ng kanilang pag-uusap ay nagbago at naging napakadilim at nakakatakot. Natagpuan ko ang isang mensahe mula sa aking biyenan na nagpapakulo ng aking dugo. Sumulat siya, ang tanging paraan upang ikaw ay makalaya sa utang at upang ma-withdraw natin ang iyong life insurance na nagkakahalaga ng 10-10 milyong piso ay sa pamamagitan ng iyong paglaho ng tuluyan. May plano ako. Humanap ka ng taong walang pagkakakilanlan. Isang taong walang tirahan na hindi hahanapin ni numan. Sumagot si Ramon ilang oras pagkaraan. Nahanap ko na siya, inay. Isang palaboy na madalas matulog sa ilalim ng tulay. Malapit sa ating dating proyekto. Halos kapareho ng taas at tindig ko. Tumulo ang luha ko sa aking pisngi. Ngunit hindi ako umimik. Patuloy akong nagbasa. Habang mahigpit na nakakuyom ang aking mga kamay. Nagpatuloy ang pag-uusap hanggang sa araw, kung kailan naiulat ang aksidente. Sumulat si Ramon. Dinala ko na ang taong iyon sa liblib na tollway, inay. Sinuntok ko ang ulo niya mula sa likod, hanggang sa siya ay mawalan ng malay. Inilagay ko na ang kanyang katawan sa upuan ng driver, at inilagay ang aking singsing sa kanyang daliri. Sumagot ang aking biyenan. Mabuti. Huwag kang magkamali. Paano na si Althea? Hindi mo pwedeng iwan ang apo ko doon. Ang mahirap na babaeng iyon ay hindi karapat-dapat magpalaki sa apo ng aming pamilya. Palalakihin lang niya si Althea sa pagdurusa. Kukunin ko si Althea at dadalhin natin siya palayo. Sumagot si Ramon. Nakuha ko na si Althea mula sa babysit, inay. Tulog siya. Ilalagay ko siya sa kotse mo na naghihintay sa dulo ng kalsada. Pagkatapos nito, sasabuyan ko ng gasolina at itutulak ang kotse ko sa bangin. Ang pagbasa sa sunod-sunod na mensahe na iyon ay nagdulot ng matinding pagduduwal sa akin. Tumakbo ako sa banyo at isinuka ang lahat ng laman ng aking tiyan. Sumakit ang ulo ko at tila bumagsak ang mundo ko sa ikalawang pagkakataon. Ang aking sariling asawa, ang lalaking nangako na poprotektahan ako habang buhay, ay walang awa na pumatay ng isang inosenteng tao. Nagpalsipika ng kanyang sariling kamatayan at ninakaw ang aking sariling anak. Lahat ng iyon ay ginawa niya para lamang sa pera at upang makasama ang ibang babae na nagngangalang Clarissa. Bumalik ako sa harap ng laptop na may kaunting natitirang lakas. Kailangan kong malaman kung paano nila naloko ang pulisya. At ang ospital. Paano nangyari na hindi napansin ng forensic team na walang balangkas ng sanggol sa nasunog na kotse? Natagpuan ko ang sagot sa pag-uusap ng aking biyenan sa isang numerong hindi na i-save ang pangalan. Ngunit mula sa nilalaman ng mensahe, alam kong ito ay isang doktor. Nagpadala ang aking biyenan ng larawan ng patunay ng transfer ng pera mula sa isang bangko na may halagang milyon. Sa ilalim ng larawan, sumulat siya ng mensahe. Na-transfer na po ang pera. Doktor, siguraduhin ninyo na ang autopsy report ay nagsasaad na ang katawan ng sanggol ay nasa loob ng kotse at lubusang naging abo dahil sa matinding init ng apoy. Huwag po sanang may pulis na maghinala. Sinagot ng numero ng maikli. Opo, Ginang. Ilalabas ko na po agad ang opisyal na report. Lahat ay kontrolado. Tinakpan ko ang aking bibig ng 2 kamay. Pinipigilan ang sigaw na gustong lumabas mula sa aking lalamunan. Binili nila ang katotohanan ng pera. Sumuhol sila ng mga opisyal ng medisina upang sirain ang aking buhay. Habang umiiyak ako ng dugo na niyayakap ang abo na hindi ko alam kung kanino. Nagbibilang sila ng pera mula sa insurance at nagpaplano ng marangyang buhay sa ibang lungsod. Ang pera ng aking life insurance, ang aking karapatan, at ang karapatan ng aking anak ay ninakaw nila upang gastusin sa babaeng nagngangalang Clarissa. Hindi na ako pwedeng mag-aksaya ng oras. Binuksan ko ang screen recorder app sa aking laptop at ni-record ang buong ebidensya ng pag-uusap mula simula hanggang matapos. Dahan-dahan kong inilabas ang screen upang ang bawat salita, bawat petsa, at bawat larawan ay maitala ng napakalinaw. Matapos, inilagay ko ang video file sa isang flash drive.
at ipinadala rin ito sa aking cloud storage bilang backup. Agad kong kinuha ang aking sling bag, inilagay ang flash drive, at tumakbo palabas ng bahay. Isa lang ang layunin ko, ang law firm ng aking kaibigan. Si attorney, Marisa. Si Marisa ay isang bata, matalino, at matapang na abogada. Siya lang ang taong sumama sa akin sa pinakamadilim kong panahon. 4 na taon na ang nakalipas. Nang dumating ako sa kanyang opisina, sinuri ni Marisa ang tumpok ng mga dokumento. Nagulat siya nang makita ang aking napakaputing mukha at ang aking namumulang mga mata. Celeste, anong nangyayari? Mukha kang nakakita ng multo? Tanong niya, na may pag-aalala habang tumayo at lumapit sa akin. Hindi ako sumagot. Agad kong binuksan ang zipper ng aking bag, kinuha ang flash drive, at inilagay sa ibabaw ng kanyang mesa. Pakibukas mo ito sa iyong computer, Marisa. Kailangan ko ang tulong mo. Ngayon na, si Marisa na naguguluhan ay agad na isinaksak ang flash drive sa kanyang computer at pinatugtog ang screen recording video na ginawa ko. Umupo ako sa upuan sa harap niya. Yumuko. Hinahayaan ng aking kaibigan na makita mismo ang kalupitan na matagal nang nakatago. Sa loob ng ilang minuto, napakatahimik ng silid. Tanging ang tunog lamang ng paghinga ni Marisa ang narinig na unti-unting bumilis. Pinindot niya ang pause button sa video. Nakatingin sa akin nang nanlalaki ang mata pagkatapos ay ipinagpatuloy ang video. Namula ang kanyang mukha dahil sa matinding galit. Ito ay nakakabaliw. Celeste, ito ay talagang nakakabaliw. Bulong ni Marisa na may nanginginig na boses. Pagkatapos matapos ang video, tumayo siya mula sa kanyang upuan at malakas na hinampas ang mesa. Hindi sila tao. Sila ay mga demonyo. Ang asawa mo at ang iyong biyenan ay nagpalsipika ng kamatayan. Pumatay ng isang inosenteng tao. Sumuhol ng doktor at ninakaw ang iyong anak. Anong gagawin ko, Marisa? Gusto kong kunin pabalik ang aking anak. Gusto kong mabulok silang lahat sa bilangguan. Sabi ko na may pamamaos na boses. Nakatingin sa kanya ng puno ng pag-asa. Agad na kinuha ni Marisa ang kanyang jacket at susi ng kotse. Hindi natin ito pwedeng i-report sa ordinaryong pulis. Napakalakas ng koneksyon ng iyong biyenan. Maaaring suhulan niya muli ang mga opisyal. Kailangan nating puntahan ang senior sa aking kolehiyo. Si Inspector de Guzman. Siya ay isang napakalinis, matapat, at hindi nababayarang detective. Agad kaming nagpunta sa lokal na istasyon ng pulis at humiling ng oras upang makipagkita ng pribado kay Inspector de Guzman. Siya ay isang lalaking may edad na may napakatalas at may awtoridad na tingin. Sa kanyang saradong opisina, ipinaliwanag ni Marisa ang lahat ng detalyado. Samantala ay pinapatugtog ni Inspector de Guzman ang video ng ebidensya ng pag-uusap. Matapos panoorin, isinandal ni Inspector de Guzman ang kanyang likod sa upuan. Napakaseryoso ng kanyang mukha at naninigas ang kanyang panga. Hindi na ito basta kaso lang ng ordinaryong panloloko sa insurance. Ito ay kaso na ng premeditated murder, pagpapalsipika ng mga dokumento ng estado, panunuhol sa mga opisyal ng medisina, at ang pinakamabigat ay ang konspirasyon sa pagdukot ng bata. Magagamit ba ang ebidensya mula sa WhatsApp web na ito sa korte, Inspektor? Tanong ni Marisa na may propesyonal na tono. Ang digital na ebidensya na ito ay sapat na upang maging paunang pahiwatig upang muling buksan ang kaso na isinara na 4 na taon na ang nakalipas. Gayunpaman, upang makagawa tayo ng direktang pag-aresto nang hindi nagbibigay sa kanila ng pagkakataong tumakas, kailangan natin ng direktang visual na ebidensya, paliwanag ni Inspector de Guzman. Tinitigan niya ako. Ginang Celeste, kailangan nating malaman ang kanilang eksaktong lokasyon ngayon. Alam mo ba kung saan nila itinago ang iyong anak? Binuksan ko ang aking laptop na dala ko, kinabit ito sa internet, at muling binuksan ang WhatsApp web. Hinanap ko ang pinakabagong pag-uusap ni Clarissa kaninang umaga. Ito po, Inspector. Sabi ko habang itinuturo ang screen. Kaninang umaga. Nagpadala si Clarissa ng lokasyon ng pagpapadala ng item sa courier.
para maghatid ng regalo ng kaarawan ng anak ko. Ang address ay nasa isang marangyang subdivision sa Tagaytay. Tumango si Inspektor de Guzman ng matatag. Napakagaling. Agad akong bubuo ng isang lihim na grupo upang kumilos. Samantala, iminumungkahi ko na pumunta kayong dalawa sa Tagaytay ng palihim upang matiyak na naroroon nga ang target. Huwag kayong gumawa ng anumang kapansin-pansin na aksyon. Tiyakin lamang at pagkatapos ay tawagan ako. Gagawin natin silang walang magawa. Tiningnan ko si Marisa at matatag siyang tumango sa akin. Ngayon, hindi na ako si Celeste na tanging umiyak lamang sa sulok ng kwarto. Ngayon, kukunin ko ang aking munting anghel at sisirain ang sinumang susubok na humadlang sa akin. Ang paglalakbay mula sa aking bahay patungong Tagaytay ay tumagal ng ilang oras sa pamamagitan ng tollway. Tahimik at nakatutok sa pagmamaneho si Marisa, habang ako ay nakaupo sa upuan ng pasahero, sa tabi niya na may magulo na pakiramdam. Malamig ang aking mga kamay at patuloy na hinahawakan ang strap ng bag na nakalagay sa aking kandungan. Lumipad ang aking isip, iniisip ang mukha ng aking anak na babae. Lumaki ba siya ng maayos? Masaya ba siya? Naaalala pa ba niya ang haplos ng aking kamay? Kahit na 1 taong gulang pa lamang siya nang kami ay paghiwalayin? Uminom ka muna ng tubig, Celeste. Mukha kang tensiyonado, sabi ni Marisa, habang inaabot sa akin ang isang bote ng mineral water, nang hindi inaalis ang tingin sa tollway. Takot ako, Marisa. Paano kung hindi niya ako makilala? Paano kung nabubulag na siya ng babaeng nagngangalang Clarissa, at kinamumuhian na niya ako? Sagot ko, na may nanginginig na boses. Hinaplos ni Marisa ng bahagya ang balikat ko. Ang ugnayan ng isang ina at kanyang tunay na anak ay hindi kailanman mapuputol ng anumang kasinungalingan. Celeste, maniwala ka sa akin. Ang iyong dugo ay dumadaloy sa kanyang katawan. Kapag nakita niya ang iyong mga mata, magsasalita ang kanyang instinct. Ang mga salita ni Marisa ay nagbigay ng kaunting lakas sa aking puso. Tumango ako at ininom ang tubig. Sinusubukang pakalmahin ang mabilis na tibok ng puso ko. Papalubog na ang araw. Sa wakas ay nakapasok kami sa isang marangyang subdivision na akma sa address na ibinahagi ni Clarissa sa pag-uusap. Ang subdivision ay napakayaman na may mahigpit na pagbabantay sa gate. Sa kabutihihang palad, ang sasakyan ni Marisa ay mukhang sapat na nakakumbinsi, kaya't pinayagan kaming makapasok ng mga security guard matapos sabihin ni Marisa na gusto niyang tingnan ang isang bahay na ibinebenta sa likod ng block. Tinahak namin ang malapad at malinis na kalsada ng subdivision. Matataas na bahay na may modernong arkitektura ang matatagpuan sa kanan at kaliwa ng kalsada. Sa wakas, natagpuan namin ang bahay na may numerong hinahanap namin. Ang bahay ay 2 palapag, pininturahan ng malinis na puti at may malawak na garahe na may 2 mamahaling sasakyan na nakaparada. Ang pera ng aking insurance ay talagang ginamit nila upang magtayo ng palasyo sa aking pagdurusa. Ipinarking ni Marisa ang kanyang sasakyan sa ilalim ng isang malabay na puno na humigit kumulang 50 metro ang layo mula sa bahay. Ang posisyong ito ay sapat na ligtas para sa amin upang mang-espiya nang hindi nagdudulot ng hinala. Ibaba namin ng bahagya ang bintana ng sasakyan upang makapasok ang hangin habang patuloy na binabantayan ang bakod ng bahay na iyon. Humigit kumulang kalahating oras kaming naghintay sa katahimikan. Biglang bumukas ang maliit na gate sa gilid ng garahe ng bahay. Agad na bumilis ang tibok ng puso ko na halos lumabas sa aking dibdib. Isang maliit na batang babae ang lumabas sa likod ng gate. Nakasuot siya ng dilaw na damit panlaro. Mahina ang kanyang mga hakbang at nakayuko ang kanyang ulo. Iyon ang parehong bata na nakita ko sa larawan. Iyon si Althea, ang aking tunay na anak. Pigil hininga ako. Idinikit ang aking mukha sa bintana ng kotse. Naglakad si Althea mag-isa, patungo sa isang maliit na palaruan na nasa tapat mismo ng kanyang bahay. Tahimik ang parke. Walang ibang bata na naglalaro doon ng gabing iyon. Naglakad si Althea patungo sa duyan. Umupo sa ibabaw nito.
Pagkatapos ay nagsimulang dahan-dahang umindayog. Mula sa distansyang ito, malinaw kong nakita na ang bata ay paulit-ulit na pinupunasan ang kanyang mukha. Umiiyak siya. Siya iyon, Marisa. Siya ang anak ko. Umiiyak siya mag-isa doon. Bulong ko na halos maputol ang boses. Dahil sa pagpigil ng iyak. Pumunta ka sa kanya, Celeste. Kausapin mo siya saglit. Pero tandaan mo, kailangan mong mag-ingat. Huwag kang magpapakita sa mga tao sa loob ng bahay. Sagot ni Marisa. Binigyan ako ng lakas ng loob. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto ng kotse upang hindi magingay. Naglakad ako ng palihim sa gilid ng kalsada. Nagtatago sa likod ng mga pandekorasyong puno na nakatanim sa tabi ng kalsada. Hindi kailanman nawala ang aking tingin sa maliit na figura na nakaupo sa duyan. Bawat hakbang na ginagawa ko ay napakabigat. Tila mas malakas akong hinihila ng grabidad ng lupa. Sa wakas ay dumating ako sa likod ng mga palumpong, na ilang hakbang lamang ang layo mula sa duyan. Narinig ko ang kanyang malungkot na paghikbi, aling puso ng ina, ang hindi madudurog sa pagdinig na umiiyak ang kanyang anak na ganoon. Dahan-dahan akong lumapit para hindi siya magulat. Hello, magandang bata. Bakit ka umiiyak mag-isa dito? Bati ko na may pinakamahinang boses na mailabas ko. Nagulat si Althea. Inangat niya ang kanyang ulo. At tinitigan ako ng bilog na mga mata na basa sa luha. Ang mga mata na iyon. Ang ilong na iyon. Lahat ay pinaghalong mukha namin ni Ramon. Tinitigan niya ako ng may pagkalito. Ngunit hindi mukhang takot. Hindi ka kailangang matakot, tita. Hindi ka sasaktan ni tita. Nalulungkot lang si tita na makita ang isang napakagandang bata na umiiyak. Sabi ko, habang lumuluhod sa damuhan. Inilalapat ang aking mukha sa kanyang mukha. Pinunasan ni Althea ang sipon sa kanyang ilong ng likod ng kanyang kamay. Sabi ng mga kalaro ko, sinasabi nilang ako ay anak sa labas. Sabi nila, si Tita Clarissa ay stepmom ko lang. At ang tunay kong nanay ay wala na. Ayaw na nila akong kalaro. Sabi niya na may inosenteng tono na napakakasakit sa puso. Ang mga salitang iyon ay parang isang matalim na balaraw na direktang tumusok sa aking puso. Hindi lamang nila inagaw ang aking anak, kundi hinayaan din nila ang aking anak na lumaki na may malalim na sugat sa damdamin. Pinabayaan nila ang kanyang damdamin. Hindi na mapigilan ang aking luha. Umagos ang luha sa harap niya. Inangat ko ang aking nanginginig na kamay at hinawakan ang kanyang malambot na pisngi. Ang init ng kanyang balat ay dumaloy sa aking kamay. Humuhugas ng pagkasabik na nagyelo sa loob ng 4 na taon. Dahan-dahan kong isinuksok ang kanyang buhok sa likod ng kanyang kanang tainga. Ang birthmark na hugis kasuklay. Hindi ko na matiis. Hinila ko ang kanyang maliit na katawan sa aking yakap. Niyakap ko siya. Nang napakahigpit, ibinuhos ang lahat ng aking pagkasabik at sakit sa kanyang maliit na balikat. Hinalikan ko ang amoy ng kanyang mabangong buhok. Nagsisinungaling sila. Mahal ko, hindi ka anak sa labas. May nanay ka. Mahal na mahal ka ng nanay mo. Higit sa lahat sa mundong ito, hindi ka kailanman iniwan ng nanay mo. Sa kabila ng lahat, hindi tinanggihan ni Althea ang aking yakap. Sa halip, niyakap niya ang aking leeg gamit ang kanyang maliit na kamay. Ang kanyang maliit na katawan ay sumandal sa aking dibdib. Tila nakahanap siya ng pinakaligtas at pinakakomportabling lugar sa buong mundo. Naramdaman ko ang panginginig ng kanyang hikbi na nagsisimula ng humupa. Pagkatapos, isang maliit na tinig ang bumulong sa aking tainga. Isang tinig na matagal ko nang naririnig sa aking panaginip. Mama, bulong ni Althea nang mahina na parabang sa sarili niya. Tila kinikilala ng instinct sa kanyang dugo ang tibok ng puso ng babaeng yumayakap sa kanya. Oo. Mahal ko. Oo. Sagot ko habang hinahalikan ang tuktok ng kanyang ulo ng paulit-ulit. Biglang nawasak. Ang sagradong sandali na iyon. Narinig ang tunog ng gate ng bahay na marahas na binuksan. Althea, anong ginagawa mo dyan? Halika na. Papalubog na ang araw. Isang mataas na boses ng babae ang narinig mula sa direksyon ng bahay. Mabilis akong lumingon at nakita ang isang babaeng
nakasuot ng pang-fashion, na damit na nakatayo sa harap ng gate. Si Clarissa siguro iyon. Agad akong kinabahan. Hindi ako pwedeng mahuli ngayon. Hindi pa ganap na handa ang plano ko, kasama ang pulisya. Kung gagawa ako ng gulo ngayon, maaring dalhin agad ni Ramon si Althea. Pinakawalan ko ang yakap ko ng sapilitan. Kinakaya ko ang dalawang pisngi ni Althea at tinitigan ang kanyang mga mata ng malalim. Maging matalino ka, mahal ko. Tandaan, may nanay kang nagmamahal sa iyo ng lubos. Magkikita ulit tayo. Pangako. Nang hindi na naghihintay ng kanyang sagot, agad akong tumayo at tumakbo nang mabilis pabalik sa sasakyan ni Marisa. Sumakay ako sa sasakyan at agad na yumuko upang hindi makita mula sa labas. Nakahanda na si Marisa sa likod ng manibela. Napakahinang umandar ang makina ng sasakyan. Mula sa salamin, nakita kong naglakad si Clarissa papalapit kay Althea sa palaruan. Sino ang kausap mo kanina, Althea? Masamang tao ba? Tanong ni Clarissa, na medyo sumisigaw habang hinihila ang kamay ni Althea. Tinitigan ni Althea ang babaeng iyon na may inosenteng mukha. Hindi. Nakita ko si nanay kanina. Nang marinig ang mga salitang iyon, namutla ang mukha ni Clarissa. Ang kanyang ekspresyon ay mukhang takot na takot. Lumingon siya sa kanan at kaliwa nang nagpapanik. Hinahanap ang taong kakauwi lang kinausap ng kanyang stepdaughter. Pagkatapos ay tumawa siya nang napakapilit at nakakainis. Sinusubukang itago ang kanyang takot. Ano ba ang sinasabi mo? Nandito si nanay kasama ka. Halika. Bilisan mo. Pumasok na tayo sa bahay. Saktong nanghila ni Clarissa si Althea patungo sa gate. Bumukas ang pangunahing pinto ng bahay. Isang lalaki ang lumabas mula sa loob ng bahay na may dalang plastic bag na puno ng basura. Medyo mas mataba ang kanyang katawan kaysa sa huling beses kong nakita at may manipis siyang bigote. Ngunit nakikilala ko ang bawat guhit ng kanyang mukha. Siya si Ramon. Ang asawa ko na dapat ay patay na at naging abo. Naglakad si Ramon patungo sa basurahan sa harap ng bakod. Aksidenteng napatingin ang kanyang mga mata sa kalsada. Sa mismong sandaling iyon, bahagyang umangat ang aking ulo mula sa likod ng bintana ng kotse na bahagyang bukas pa rin. Nagkatagpo ang aming mga mata. Medyo malayo ang aming distansya, ngunit napakalinaw ng aming mga tingin. Huminto ang galaw ng kamay ni Ramon sa ere. Nahulog ang hawak niyang plastic bag ng basura sa lupa. At kumalat. Biglang namutla ang kanyang mukha na parang papel. Nanlalaki ang kanyang mga mata. Nakatingin sa akin nang may tunay na takot. Tila kakagaling lang niya sa pagkakita ng multo na bumangon mula sa libingan upang kuhanin ang kanyang buhay. Alam niyang natagpuan ko na siya. Marisa, bilisan mo. Bilisan mo. Sigaw ko, na nagpapanik. Agad na pinindot ni Marisa ang gas pedal ng malalim. Malakas na umingit ang mga gulong ng sasakyan na kumikiskis sa aspalto. Pagkatapos ay mabilis na humarurot ang aming sasakyan. Papalabas ng subdivision, iniwan si Ramon na nakatayo pa rin nang nakatulala sa matinding takot. Ang kotse na minamaneho ni Marisa ay mabilis na humarurot sa tollway, papalabas ng Tagaytay, at ang malamig na hangin nito na tumatagos hanggang sa buto. Sa loob ng kotse, napakatensyon ng kapaligiran. Nanginginig pa rin ang aking mga kamay, ngunit hindi na dahil sa takot, kundi dahil sa halo ng galit at adrenaline na bumabaha sa aking mga ugat. Agad kong binuksan ang laptop na may nakasindi pa rin na screen at sinigurado na stable ang internet connection ng aking cellphone. Muling nagload ang WhatsApp webpage. Tama ang hinala ko. Agad na napuno ang screen ng aking laptop ng sunod-sunod na bagong mensahe na napakabilis na dumating. Si Ramon ay nagtatype nang nagpapanik sa kanyang ina. Binasa ko ang bawat salita na lumabas sa screen na pigil ang hininga. Inay, alam na ni Celeste ang lahat. Nandyan siya kanina sa harap ng bahay namin sa Tagaytay. Nakita niya ako at kinausap niya si Althea sa parke. Nabisto na tayo. Inay, kailangan na nating umalis dito ngayon din. Iimpake ko na ang mga gamit at dadalhin ko sina Clarissa at Althea. Kailangan nating tumakas patungong Singapore sa flight ngayong gabi. Inay, pumunta ka agad sa airport.
Magkita tayo doon. Nanlaki ang mga mata ko. Kung mababasa ito ni Ginang de la Cruz, masisira ang lahat ng plano. Bago pa man lumabas ang blue ticks na nagpapahiwatig na nabasa na ito ng aking biyenan, mabilis kong inilipat ang cursor at pinindot ang delete message. Sa mensaheng iyon, mula sa laptop ko, nawala ang mensahe ni Ramon. Nag-iwan lamang ng abiso na binura ang mensahe. Tiningnan ko si Marisa na paminsan-minsan ay sumusulyap sa screen ng aking laptop. Gusto nilang tumakas sa ibang bansa ngayong gabi, Marisa. Napakataranta ni Ramon. Kung makakalabas sila ng airport at makakalipad patungong Singapore, mahihirapan tayo na makuha pabalik si Althea. Kailangan nating pigilan sila ngayon. Tumango si Marisa ng matatag. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng kaseryosohan ng isang abogadong handang lumaban. Tawagan mo agad si Inspector de Guzman. Celeste, sabihin mo sa kanya ang kanilang plano sa pagtakas. Hindi tayo pwedeng mawalan ng bakas. Agad kong kinuha ang aking cellphone at tinawagan si Inspector de Guzman. Matapos kumonekta ang tawag, mabilis at detalyado kong ipinaliwanag ang nilalaman ng mensahe ni Ramon. Nakakasadap ko lang, sa pamamagitan ng laptop, sa kabilang linya. Kalmadong sumagot si Inspector de Guzman, ngunit puno ng awtoridad ang kanyang tono ng boses. Nagpapahiwatig na sanay na siya sa pagharap sa mga ganitong kritikal na sitwasyon. Huwag kang mag-alala, Ginang Celeste. Nagkalat na ako ng mga miyembro ng grupo sa paligid ng exit ng tollgate sa Tagaytay. Sina Ramon, Clarissa, at ang iyong anak ay hindi makakalusot sa hangganan ng lungsod. Sasalubungin namin sila doon. Ngunit ang pangunahing problema natin ngayon ay si Ginang de la Cruz. Kung malalaman niya na nahuli ang kanyang anak, sisirain niya ang lahat ng ebidensya. Mag-aarkila ng pinakamahal na abogado at itatanggi ang anumang partisipasyon niya. Kailangan natin ng direktang pag-amin mula sa kanya ngayong gabi, paliwanag ni Inspector de Guzman ng matatag. Napabilis ang pag-iisip ko. May plano po ako, Inspector. Lulukuhin ko siya. Papapuntahin ko siya sa akin. Nang kusa at iaamin niya ang lahat. Paano? Tanong ni Inspector de Guzman. Tatawagan ko siya gamit ang kanyang itim na cellphone. Magpapanggap akong takot na takot. Sasabihin ko na may isang baliw na lalaki na kamukha ng yumaong asawa ko ang humahabol sa akin at nagtatago ako sa lumang bodega ng kanilang pamilya sa labas ng Maynila. Siguradong iisipin ni Ginang de la Cruz na ito ay isang gintong pagkakataon para sa kanya upang patahimikin ako nang tuluyan bago siya tumakas patungong ibang bansa. Siguradong darating siya. Narinig ang isang mabigat na pagbuntong hininga mula kay Inspector de Guzman. Napakadelikado niyan, Ginang Celeste. Baka magdala siya ng mga bayarang tao para saktan ka. Wala akong pakialam sa peligro, Inspector. Gusto ko lang po ng hustisya para sa anak ko. Kung handa po kayo at ang inyong grupo sa bodega na iyon, bago siya dumating, handa po akong maging pain. Sagot ko, na may pananalig na hindi matitinag. Sige, pupunta na kami sa bodega na iyon ngayon at magplano ng pagkubkob. Ikaw, ituloy mo ang iyong plano, ngunit mag-ingat ka pa rin. Matapos ibaba ang telepono, huminga ako ng malalim. Inipon ang lahat ng aking kakayahan sa pag-arte. Kinuha ko ang sarili kong cellphone. Hinanap ang pangunahing numero ni Ginang de la Cruz at pinindot ang call button. Ilang beses tumunog ang telepono. Bago sa wakas, ay sinagot ang tawag. Hello? Sino to? Ang boses ni Ginang de la Cruz ay mukhang nagpapanik at nagmamadali sa kabilang linya. Narinig ang tunog ng maleta na hinihila at mga gamit na inihahagis sa sahig. Pinikit ko ang aking mga mata at nagsimulang umiyak ng histerikal na nagdulot ng pagputol-putol ng aking paghinga na para bang galing ako sa napakalayong pagtakbo. Inay! Inay! Tulungan mo ako! Tulungan mo si Celeste. Celeste! Bakit ka tumawag gamit ang numerong ito? Anong problema mo? Bakit ka umiyak na parang baliw? Sigaw niya ng magaspang. Inay,
Natatakot ako ng husto. Kaninang tanghali, nang lumabas ako ng bayan para maghanap ng bulaklak para sa kasal ng customer. Nakita ko si Kuya Ramon. Buhay pa siya, inay. Hinahabol niya ako. Mukha siyang nakakatakot. Nagawa kong tumakas. At ngayon, ay nagtatago ako sa lumang bodega ng pamilya niyo na hindi na ginagamit. Hindi ako makauwi sa bahay. Inay, pakiusap. Sunduin mo ako. Gusto akong patayin ng taong iyon, inay. Sigaw ko na puno ng kawalan ng pag-asa. Katahimikan sandali sa kabilang linya. Naiisip ko kung paano nagtatrabaho ang tusong isip ni Ginang de la Cruz. Nagbubuo ng bagong plano. Ang kanyang pagkapanik ay biglang humupa at napalitan ng malamig na tono ng boses na puno ng kalkulasyon. Nasa lumang bodega ka ng pamilya natin? Nag-iisa ka lang doon? Tanong niya upang makumpirma. Opo, inay. Nag-iisa po ako. Napakadilim at nakakatakot dito. Tulungan niyo po ako, inay. Lalo akong umiyak. Sige, Celeste. Manatili ka lang dyan. Huwag kang makikipag-ugnayan kaninuman. Lalo na sa pulis. Dahil lalo lang magagalit ang baliw na lalaking iyon. Pupunta ako dyan ngayon din para sunduin ka. Ilak mo ang pinto mula sa loob. Pinutol ang tawag. Ibinalik ko ang cellphone mula sa aking tainga at pinunasan ang aking peking luha. Naging napakalamig ng aking mukha. Nainggit ang pain. Ang matandang lobo ay naglalakad patungo sa bitag na aking inihanda. Pagkalipas ng 2 oras, ipinarada ni Marisa ang kanyang sasakyan ng medyo malayo sa lumang bodega upang hindi makita. Bumaba ako sa sasakyan at naglakad mag-isa papasok sa bakuran ng bodega na puno ng ligaw na damo at matataas na talahib. Napakalamig ng hangin sa gabi. Ang amoy ng alikabok at kalawang na bakal ay tumusok sa aking ilong. Naglakad ako papasok sa malaking madilim na gusali na iyon. Biglang may kamay na humipo sa aking balikat mula sa likod. Halos sumigaw ako. Ngunit agad na sinenyasan ako ni Inspector de Guzman na manahimik. Hindi siya nag-iisa. Mayroong 12 ng mga armadong pulis na nagtatago sa likod ng tumpok ng mga kahon na kahoy. Sa ibabaw ng bakal na balangkas ng bubong. At sa bawat sulok ng madilim na silid, ikinabit ni Inspector de Guzman ang isang napakaliit na recorder sa likod ng aking kwelyo. Tumayo ka sa gitna ng silid, sa ilalim mismo ng sirang chandelier na iyon. Hayaan mo siyang magsalita ng marami hanggat maaari. Kapag umamin siya sa kanyang ginawa, agad kaming kikilos. Bulong ni Inspector de Guzman, bago muling sumanib sa dilim. Naglakad ako sa gitna ng silid, at tumayo ng walang kibo. Kaunting liwanag lamang ng buwan, ang pumapasok sa siwang ng bentilasyon sa itaas. Ang nakakakilabot na katahimikan, ay tila tumagal, ng napakatagal, hanggang sa wakas, ay narinig ang tunog ng makina ng sasakyan, na pumasok sa bakuran. Ang ilaw ng sasakyan ay humahawi sa dingding ng bodega. Narinig ang tunog ng pagsara ng pinto ng sasakyan ng malakas. Sinundan ito ng yabag ng ilang tao na naglalakad papalapit sa pangunahing pinto ng bodega. Ang malaking pinto ng bakal ay itinulak ng buong lakas. Naglalabas ng tunog ng pag-ingit na nakakabingi. Si Ginang de la Cruz ay nakatayo sa bukana ng pinto, nakasuot ng mahabang itim na coat. Hindi siya nag-iisa. Sa likod niya ay nakatayo ang 2 malalaking lalaki na may nakakatakot na mukha. Mukha silang mga bayarang preman na madalas gumagawa ng maruming trabaho. Lumakad si Ginang de la Cruz, papasok na may mapagmataas na ngiti sa kanyang mukha. Wala nang pagkapanik. Ang tanging naroon ay ang napakarumi na aura ng tagumpay. Celeste, ang aking kawawang manugang. Mukha kang napakalungkot na nakatayo dyan. Bati niya na may mapanuksong tono. Lumayo ako ng isang hakbang, nagpapanggap na takot. Inay, salamat at dumating kayo. Sino po sila? Inay, nasaan po si Kuya Ramon? Tumawag na po ba kayo ng pulis para hulihin ang taong kamukha ni Kuya Ramon? Tumawa ng malakas si Ginang de la Cruz. Ang kanyang tawa ay umalingaw-ngaw sa walang laman na dingding ng bodega. Tunog ito na parang isang witch na nagpipiesta. Pulis! Bakit ko tatawagan ang pulis, Celeste? Ang nakita mo ay si Ramon. Ang asawa mo?
Hindi siya kailanman namatay. Nilakihan ko ang mga mata ko, nagpapanggap na lubusang nagulat. Imposible. Kung gayon, abo, sino ang inilibing ko? Sino ang nasa nasunog na kotse? Mas lumapit si Ginang de la Cruz. Sumunod ang dalawang bayarang preman sa likod na nakakrus ang mga kamay. Ikaw ay isang mahirap na babae na napakabobo, Celeste. Sa loob ng 4 na taon, iniyakan mo ang urna na naglalaman ng abo ng isang maruming palaboy na walang pagkakakilanlan. Sinuntok ni Ramon ang kanyang ulo. Inilagay siya sa upuan ng driver ng kotse. Ginawa namin ang lahat ng iyon upang maklaim namin ang iyong life insurance na nagkakahalaga ng 10 milyong piso, Celeste. Pera na hindi mo kailanman maiipon sa buong buhay mo sa pagbebenta ng bulaklak. Kung gayon, paano ang pulis at ang ospital? Sabi nila, si Kuya Ramon at Althea iyon. Tanong ko na nanginginig ang boses. Sinusubukang lalo siyang sulsulan. Lahat ay nabibili ng pera sa mundong ito. Celeste, binayaran ko ng kiel 5 milyon ang forensic doctor para ilagay sa kanyang autopsy report. Sumulat siya na ang katawan ni Althea ay naging abo. Samantalang nakuha ko na si Althea mula sa loob ng kotse bago ito sunugin. Ang apo ng aming pamilya ay masyadong mahalaga upang palakihin ng isang babaeng hamak na tulad mo. Ngayon, masaya na siya kasama si Ramon at si Clarissa, ang kanyang bagong asawa na mas karapat-dapat para sa kanya. Sabi ni Ginang de la Cruz, na puno ng pagmamalaki. Sa pagkakataong ito, totoo na ang aking luha. Hindi na dahil sa pag-arte, kundi dahil sa sakit na muling dumudurog sa aking puso sa pagdinig ng kanyang walang hanggang kalupitan. Wala kang puso. Sinira mo ang buhay ko. Ipinaghiwalay mo ang isang anak sa kanyang tunay na ina. Iyon ay dahil hindi ka nararapat sa aming pamilya. Sigaw ni Ginang de la Cruz. Sinenyasan niya ang 2 preman sa likod niya. Tapusin niyo ang babaeng ito. Gawin itong parang nagpakamatay siya. Dahil sa matagal na depresyon. Pagkatapos nito, kailangan kong habulin ang flight patungong Singapore. Lumakad ang 2 preman na may hawak na pocket knife mula sa kanilang bulsa. Ngunit bago pa sila makagawa ng pangatlong hakbang, sabay-sabay na umilaw ang lahat ng malalakas na spotlight sa mga sulok ng bodega na nakasilaw sa mga mata ng sinumang nasa silid. Itinago mo ang mga kamay mo. Itapon mo ang iyong mga armas sa sahig. Napapalibutan na kayo. Malakas na umalingaw-ngaw ang boses ni Inspector de Guzman sa loudspeaker. Lumabas ang 12 mga pulis mula sa kanilang pinagtataguan na may mga baril na nakatutok kay Ginang de la Cruz at sa 2 preman. Agad na ibinaba ng 2 preman ang kanilang mga kutsilyo at itinaas ang kanilang mga kamay sa ere na may takot sa mukha. Nanatili si Ginang de la Cruz. Agad na nawala ang kanyang mapagmataas na ngiti. Napalitan ng isang maputlang mukha na parang bangkay. Tiningnan niya ang paligid ng silid na may hindi makapaniwalang tingin. Bumukas at sumara ang kanyang bibig. Ngunit walang lumabas na tunog. Sa mismong sandaling iyon, malakas na tumunog ang radio communicator na nakakabit sa balikat ni Inspector de Guzman. Ulat. Commander, matagumpay na naaresto ng team sa toll gate ng Tagaytay ang mga target na sina Ramon at Clarissa. Sinubukan lumaban ng suspek, ngunit napigilan. Ang batang babae na si Althea ay matagumpay na nailigtas at kasalukuyang nasa ligtas na kondisyon kasama ang mga female officer. Nang marinig ang ulat na iyon, lumuhod ako sa maruming sahig ng bodega. Pumutok ang aking iyak. Isang napakalaking iyak ng ginhawa. Ligtas ang aking anak. Ang aking pangarap na yakapin siya muli ay sa wakas magkakatotoo. Sa harap ko, nawala ng lakas ang mga paa ni Ginang de la Cruz. Nahulog siya sa sahig, blankong nakatingin sa kadenang bakal, na nakakabit na ngayon sa kanyang pulso ng mga pulis. Lahat ng kanyang pagmamataas, lahat ng kanyang yaman, at lahat ng kanyang kasinungalingan ay nawasak ng gabing iyon din. Ang inang lobo ay sa wakas nahuli sa kanyang sariling bitag. Ang silid ng korte ay puno ng hininga ng mga bisita at ang kislap ng mga ilaw ng kamera mula sa 12 ng mamamahayag.
Ang kasong ito ay naging pambansang sentro ng atensyon sa loob ng ilang buwan. Ang mga headline sa telebisyon at pahayagan ay patuloy na naglalahad ng kuwento tungkol sa isang asawang bumangon mula sa kamatayan at isang biyenan na nagplano ng pinakamalupit na krimen para sa pera ng insurance. Umupo ako sa silya ng testigo, natuwid ang likod, at nakataas ang ulo. Nakaupo si Marisa sa mesa ng abogado sa tabi ko, nagbibigay ng walang tigil na suportang moral. Sa kabilang bahagi ng silid, nakaupo sa silya ng akusado, ay ang 3 taong sumira sa aking buhay. Hindi na mukhang isang alta sosyedad si Ginang de la Cruz. Napalitan ang kanyang mga damit na sutla ng orange na kulay na shirt ng bilanggo. Ang kanyang buhok, na laging maayos, ay ngayon ay mukhang kukulubot at puti na. Ang kanyang mukha ay tumanda ng 10-10 taon, nagpapahayag ng matinding kawalan ng pag-asa. Sa tabi niya nakaupo si Ramon. Ang lalaking minsan kong minahal ng buong puso, ay ngayon ay mukhang kaawa-awa. Sa buong paglilitis, patuloy siyang nakayuko. Paminsan-minsan ay umiiyak. Nang tahimik at nakatingin sa akin na may tingin ng paghingi ng tawad. Ngunit ang puso ko ay bato na para sa kanya. Walang ni isang patak ng awa ang natitira sa aking dibdib. Sa dulo ng bangko, nakaupo si Clarissa, na may putlang mukha, at patuloy na nanginginig sa takot. Kumatok ang punong mahistrado sa kahoy na mesa, na may tunog na umalingaw-ngaw sa buong silid. Magsisimula na ang pagbasa ng huling desisyon. Biglang naging napakatahimik ng silid. Hanggang sa marinig ang tunog ng paghinga ng mga tao sa paligid ko. Batay sa matibay at nakakumbinsing ebidensya, kabilang ang recorded na pag-amin ng akusado, digital trail evidence, at testimonya mula sa mga expert witnesses. Mabigat at puno ng autoridad ang boses ng punong mahistrado. Ang hukuman ay nagpasiya na ang akusadong si Esmeralda de la Cruz ay napatunayang siya ang pangunahing utak sa kaso ng premeditated murder, pagpapalsipika ng mga dokumento ng Estado, panloloko sa insurance, panunuhol, at pagdukot ng menor de edad. Dahil dito, ipinapataw ng hukuman ang parusang pagkakakulong ng 20 taon. Narinig ang bulong-bulungan mula sa hanay ng mga bisita. Ipinikit ni Ginang de la Cruz ang kanyang mga mata at tahimik na lumuha. Nagpatuloy ang punong hukom. Ang akusadong si Ramon ay napatunayang nagkasala sa pagpatay, pagpapalsipika ng kamatayan, at pagiging kasabwat sa pagdukot ng bata. Ipinapataw ng hukuman ang parusang pagkakakulong ng 15 taon. At sa akusadong si Clarissa, na napatunayang nakikipagsabwatan sa pagtatago ng krimen at nagtamasa ng bunga ng panloloko, ay ipinapataw ang parusang pagkakakulong ng 8 taon. Muling kumatok ang martilyo ng 3 beses. Sa wakas ay naipatupad ang hustisya. Hindi lang sila 3 ang nakakuha ng parusa. Ang tiwaling forensic doctor na tumanggap ng suhol mula kay Ginang de la Cruz ay naaresto din, binawi ang kanyang lisensya sa pagpractice, at ikinulong. Ang katawan ng kawawang palaboy ay sa wakas hinukay muli mula sa libingan ng pamilya de la Cruz. Kinilala ng maayos at muling inilibing ng may nararapat na panalangin. Bukod sa hatol na kriminal, ang civil court at ang kumpanya ng siguro ay mabilis ding kumilos. Agad na na-freeze ang lahat ng bank account ni Ginang de la Cruz, Ramon at Clarissa, ang kanilang marangyang bahay sa Tagaytay, mga imported na kotse, at lahat ng business asset na itinayo mula sa ipinagbabawal na pera ay kinumpiska ng Estado. Batay sa hatol ng korte, ibinalik ng kumpanya ng siguro ang aking status bilang lehitimong tagapagmana. Ang lahat ng natitirang pondo ng insurance at ang kita mula sa pagbenta ng mga kumpiskadong ari-arian ay ibinalik sa akin ng buo sa isang iglap. Mula sa isang tindera ng bulaklak na nagsisikap mabuhay, ako ay naging isang babaeng may malaking kayamanan. Ngunit lahat ng pera sa mundong ito ay walang kahulugan kumpara sa aking pangunahing layunin noong araw na iyon. Matapos ang paglilitis, agad kaming nagpunta ni Marisa sa opisina ng Department of Social Welfare and Development, DSWD. Mula ng gabing arestuhin sila,
Si Althea ay inilagay sa isang safe house, sa ilalim ng pangangasiwa ng mga psychologist at social worker. Hindi ako pinayagan ng pulisya, na agad na iuwi si Althea, dahil nag-aalala sila, na ang masyadong bigla ang transisyon, ay maaaring magdulot ng matinding psychological trauma sa isang 5 taong gulang na bata. Kinailangan kong maging matiyaga sa loob ng ilang buwan. Dumalo sa iba't ibang sesyon ng counseling, upang muling buuin ang aming relasyon. Nang dahan-dahan at malusog, ngayon, bumalik na sa akin ang mga dokumento ng buong custody. Ngayon, pwede ko na siyang iuwi. Nakatayo ako sa harap ng isang puting kahoy na pinto. Nanginginig ang aking mga kamay sa lamig, at mabilis na bumibilis ang tibok ng puso ko. Isang magiliw na babaeng opisyal ang nagbukas ng pinto para sa akin at pinapasok ako. Napakaliwanag ng silid, puno ng mga laruan ng bata, mga libro ng kuwento, at mesa ng drawing. Sa sulok ng silid, nakaupo sa sahig na may karpet na may disenyo ng kalsada, ay si Althea. Seryoso siyang nagkukulay ng isang coloring book gamit ang pink na Crayola. Nakasuot siya ng isang simpleng cotton dress, ngunit mukhang napakatamis sa kanyang katawan. Ang kanyang kulot na buhok ay nakatali sa 2 maayos na bahagi. Nang marinig ang tunog ng pagsasara ng pinto, huminto si Althea sa kanyang ginagawa at lumingon. Seryoso akong tinitigan ng kanyang bilog na mga mata. May katahimikan na tumagal ng ilang segundo. Sa loob-loob ko, patuloy akong nagdarasal na hindi siya matakot sa akin, na ang lahat ng sesyon ng counseling na aming pinagdaanan ay magbunga. Lumuhod ako sa karpet, inunat ang 2 kong kamay, nang malawak na may nanginginig ng ngiti. Hello, mahal ko. Biglang lumiwanag ang mga mata ni Althea. Wala nang pagkalito o pag-aalinlangan sa kanyang mukha. Ang alaala ng yakap sa palaruan noong araw na iyon, at ang aming pagsasama sa panahon ng counseling, ay nagpawi sa lahat ng kasinungalingan na itinanim ni Clarissa. Inilapag niya ang kanyang Crayola. Bumangon, at tumakbo ng sibilis-bilis papunta sa akin. Bumabangga siya sa aking dibdib ng kanyang maliit na katawan. Inilagay ang kanyang maliit na braso sa aking leeg ng napakahigpit. Mama, nandito na si Mama para sunduin ako. Sigaw niya na may malakas at puno ng kagalakan na boses. Umagos ang aking luha ng walang pigil. Sinuklian ko ang kanyang yakap. Hinalikan ang buong mukha niya, ang buhok niya. At syempre, hinalikan ko ang birthmark. Nahugis gasuklay sa likod ng kanyang kanang tainga. Oo, mahal ko. Nandito si Mama. Dadalhin kita sa bahay. Hindi na tayo maghihiwalay pa kailanman. Napakainit ng yakap na iyon. Nagpapagaling sa bawat hiwa ng sugat sa aking puso sa loob ng nakaraang 4 na taon. Ang aking kaluluwa, na tila namatay, ay muling nabuhay. Ang aking walang laman na bahay, ay muling nakahanap ng naninirahan. 1 taon na ang nakalipas, mula nang makasaysayang araw na iyon. Ganap na nagbago ang buhay ko. Ginamit ko ang bahagi ng pera ng seguro para umarkila ng isang malaking tindahan sa sentro ng lungsod. Ang dati kong maliit at tahimik na flower shop ay naging isang napakalaki at matagumpay na florist boutique. Nagtrabaho ako ng 12-dosenang empleyado upang tulungan ako sa mga order para sa dekorasyon ng kasal, mga kaganapan ng estado, at kahit na mga funeral wreath. Si Marisa ay nagtatrabaho na ngayon bilang permanenteng legal counsel sa aking kumpanya. Tinitiyak na walang sinumang makakapanloko sa akin. Ang natitirang pera ng insurance ay ginamit ko upang bumili ng isang napakakomportableng bahay sa isang tahimik na lugar sa labas ng lungsod. Ang bahay na iyon ay may malawak na likod bahay, puno ng makapal na berdeng damo, isang malabay na puno ng mangga, at 12-dosenang mga palayok ng rosas na namumukadkad. Nang hapong iyon, mainit na sumikat ang araw, naglalabas ng ginintuang liwanag na tumatagos sa mga dahon. Nakaupo ako sa upuan sa hardin, nagawa sa kahoy na teak, umiinom ng isang tasa ng jasmine tea habang nagbabasa ng isang nobela. Ang malumanay na hangin ay humahaplos sa aking mukha, nagdadala ng mabangong amoy mula sa mga rosas na kakasaboy lang ng tubig. Sa gitna ng damuhan, masayang nagtatakbuhan si Althea. Hinahabol ang isang dilaw na paru-paro. Ang kanyang maligayang tawa
ay umalingaw-ngaw sa buong bakuran. Ang pinakamagandang tunog na narinig ko sa buong buhay ko. Nakasuot siya ng isang puting damit na magaan. Ang kanyang buhok ay lumilipad sa hangin, nagpapakita ng kanyang mapula-pulang birthmark, na hugis gasuklay, na isang malinaw na patunay ng himala ng Diyos sa aking buhay. Mama! Tingnan mo! Lumilipad ang paru-paro patungo sa pulang rosas! Sigaw ni Althea, habang itinuturo ang palayok ng bulaklak sa sulok ng hardin. Ibinaba ko ang aking tasa ng tsaa, at ngumiti ng malawak. Huwag mong hulihin, mahal ko. Hayaan mo siyang lumipad ng malaya at magtamasa ng nektar mula sa ating mga bulaklak. Isinandal ko ang aking likod sa upuan sa hardin. Pagkatapos ng matagal na pagdurusa, sa wakas ay natagpuan ko na rin ang kapayapaan. Ang kapayapaan na mas maganda at mas maliwanag kaysa sa lahat ng pera sa mundong ito. Ang kapayapaan na may pangalan na ang aking anak na babae. Nakatagpo ko ang cellphone ng